ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. We've got you covered. From the hottest hits. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Martes, 27 ng Enero 2026.
Sa ulo ng ating ACS Balita, National Digital Connectivity Plan para sa mas mura at mabilis na internet sa bansa, nilagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos. Mga atleta at opisyal ng Women's Tennis Association may libreng sakay sa LRT2 at MRT3 sa loob ng 6 na araw. Dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos ni-refer na sa House Justice Committee. Mahigit pisong dagdag presyo sa diesel, umarangkada na. 5 minutong response policy sa traffic accidents ipatutupad ng MMDA. At death toll sa lumubog na Roro vessel sa Basilan umakyat na sa 19. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Inaprubahan na po ng Pangulong Bongbong Marcos ang kauna-unahang NDCP. Subok na matibay. Subok na matataag. Ayun. National Digital Connectivity Plan ng bansa. Ayon sa DICT, ito pong NDCP. Ano raw yan? NDCP ang unang komprehensibo at pambansang framework ng Pilipinas para sa digital connectivity na layong paigtingin ang mga inisyatiba ng bansa para sa mas mabilis at mas abot kayang internet services ng mga Pilipino. Isa lamang anya ito sa mga hakbang ng pamahalaan upang makamit ang isang digitally connected Philippines kung saan walang komunidad ang mapag-iiwanan sa digital transition ng Pilipinas. Sa pamamagitan nito, mas kumpiyansa ang pamahalaan na kayang makipagsabayan ng bansa sa ASEAN neighbors nito na matagal nang gumagamit ng parehong sistema. Ang internet connectivity kasi ngayon necessity na, kumpatsero. Totoo yun. Hindi na ito luho o pribilehiyo lang o dagdag lang na ginagamit o wants lang, kundi need. Totoo. Need na ito sa makabagong panahon na ito. Saka kung maganda ang internet connectivity mo, kanyan sukatan ng pag-unlad na ng isang bayan, lungsod, lalo na ng bansa. Kaya nga nung araw kong batsero na magpupunta ka ng Japan. Sagot sa kahirapan. Sabi mo, ang ganda naman ang bilis naman ang internet dito. Tapos pupunta ka ng Vietnam. Vietnam. Bakit ito bago-bago lang nakatikim ng elevate ng escalator to. Ang ganda rin ng internet dito. Tapos ikukumpara mo ngayon sa Pilipinas. Nung araw, madalas nating mabanggit yan. Pero sa ngayon, mga matagal nang nakakasubaybay sa 2x2, kung familiar sa inyo yung mga statement na yan, talagang sinasabi namin dati yan. Pero ngayon, iba na. Ang totoo nun ay matutuwa ka na rin naman na marami na pong mga lugar dito sa atin. Ang napakaganda po ng internet connectivity. Ang problema na lang, kumbatsero, hindi consistent. Hindi consistent. Kailangan po yan ay maging consistent at maging at accessible. Maging accessible. Sa mas maraming tao. Mas maraming tao. Kasi ngayon pupunta ka sa isang coffee shop. Makakakuha ka ng internet access, bibigyan ka ng password. Kasi bumili ka ng kape at meron ka ipapakitang resibo, andun yung internet o yung wifi access. Hindi lang yun, kumbatsero. Yung binili mong kape na yun, yung wifi access mo na yun, yun na rin ang gagamitin mong pambukas ng kubeta.
Sasabihin ko na nga rin sana. Oo, dahil sa yung iba kasi nakikiihi lang sa coffee shop. Nakikiihi ngayon kapag kumain ka o kaya bumili ka sa isang coffee shop, doon ka lang may libreng access ka na sa kubeta. Sa wifi, tapos may access ka pa sa lalo na doon sa mga malalamig na lugar na ihi ka ng ihi. Ihi ka ng ihi. Pero kahit sa dito sa atin, hindi yung kubeta, matagal nang libre sa atin. Matagal na libre sa atin yan. Matagal na libre. So ngayon po, ang kagandahan nitong sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos na to, parang kahit saan ka na pumunta. Kahit saan magpunta ka sa public place, magpunta ka sa mga pribadong lugar, hotel. Hihingi nyo lang yung password. Ang totoo nga, kumbatsero, hindi mo na kailangan nga humingi ng password eh. Nakalagay doon, free wifi. Free wifi. Pakiulit mo nga. Free wifi. Free wifi. Ba't nangingingongo daw yun? Ay, mas mura, mas maganda. At mas mabilis. Mas mabilis. Oras natin, Engineer Tony Nanggel, 1 minuto na lang. 6:12 na ng umaga. May libreng sakay sa LRT Line 2 at MRT. Ang lahat ng opisyal at mga kalahok sa Women's Tennis Association o WTA Tournament. Sa magkahiwalay na anunsyo ng LRT2 at MRT3, lahat ng accredited na opisyal ng local organizing committee ng WTA, mga volunteers, participants, coaches, staff at atleta ay maaaring mag-avail ng libreng sakay mula kahapon, January 26 hanggang sa katapusan, January 31. Kailangan lamang ipresenta ang kanilang valid WTA accreditation pass para magamit ang libreng sakay. Kapwa ay pinatupad ng 2 railways ang free rides bilang pakikiisa sa pagdiriwang sa unang pagkakataon na mag-host ang Pilipinas ng WTA tournament. Ginaganap ito sa Rizal Memorial Complex dito sa Manila na nagsimula kahapon na tatagal hanggang sa Sabado. Yung unang round, panalo si Kwan. Si Alex Ayala. Panalo si Alex Ayala. Congratulations. Tinalo niya yung Ruso. Ay, babae eh. Rusa. At ito dahil kay Alex Ayala, ang daming ngayon gustong maging tennis player. Ito, gano'n naman nakakatuwa naman dati nung si Manny Pacquiao sunod-sunod na panalo, lahat gustong maging boksingero. Nung nanalo ng gold sa Olympiada at si Aidelin Diaz, lahat gustong magbarbell. Gano'n naman tapos nung sumikat din itong yung si Paul Volter, si EJ Obiena. Si EJ, lahat gusto ngayon tumalon ng mataas. Talaga, ganun talaga. Lundag ng lundag, nagluluksong baka na. Practice, di ba? Ngayon, ito kay Alex Ayala, ayan, dahil siya ay isang tennis sensation, and dami ngayong gustong maglaro ng tennis. Congratulations sa una. Sana ay mas marami pa, hindi lang si Alex. Marami pa talagang lumaking pangalan sa larangan ng tennis. Lalo dito, ngayon, mukhang sa buong mundo ngayon ay pinakasikat na tennis player yata, especially sa kababaihan, si Alex Ayala. Kaya nga. Galing. Very charming kasi itong bata na to Tapos yun nga, talagang, at pwede sa mga Pilipino ito. Hindi kailangan ng height dito. Kailangan lang dito bilis. Liksi, lakas. Kailangan malakas kang pumalo. Yan. Dapat si Joel Reyes-Ubel. Baka masina yung bakit si Joel lang nakita mo? Malaki mga braso. Bango na, bayan! Joel, tol! Basta. Ay, Kuya Elmer ngo, magandang morning. Lakyam, chapsihon. Tama po, Kuya Elmer, yan nga po yung coffee shop na may code sa CR, pero dito wala namang masama dun Ako sa akin, kumbatyero yung iba naman, iba kasi sa Cotton Wings wala wala naman, wala na. Saka sa Cotton Wings pabalik-balik nga ako sa CR dun wala namang code na hinihingi sa akin. May dumadaan nga dun pwede makiha kasi ang ganda pa naman ng CR dun sa ibaba namin dun. Dapat talaga pang-come on din yan pang-come on yung libreng CR. Kaya lang kumbatyero, palibasa daanan yung restaurant, may mga dumadaan lang makikihi.
Pero yung wala ako nakikitang masama doon sa yung Maniningil. Hindi naman maniningil. Yung pagka kumain ka, pagka bumili ka, ibig sabihin, customer ka. Customer ka doon sa restaurant. Sa atin nga, sa Europa, lahat ng public CR doon may bayad. Tingnan mo na. Pinakamababa, €1. Tingnan mo na. Magkano ang €1? 60 plus na. 62 pesos. Kaya nga. Diba? Kasi nga, kailangan mo i-maintain yun. May babayaran ka para mag-maintain ng CR. Kung gusto mo ng malinis na CR, may nagme-maintain talaga. Halimbawa sa mga gasoline stations, kumbatsero. Ayan, Ngayon, nauuso na rin dito. Bibili ka sa convenience store, tapos Papayaran sa'yo susi. Yun ang ipapakita sa kahit dito isang gabi nung nanood ako ng Bagets mayroong Bagets? CR dyan, yung Bagets na musical. Aga Mulak? Andun nga si Age. yung ganun anak ba? niya na daw, si Andres. Ni-replay pala yan. Ni-revive. Pero musical kumbatsero. Musical. Magaling yung mga bata. Magagaling yung mga bata. And anyway, yung isang gas station dyan, sabi ni John, bossing, hindi ka pwedeng mag-CR. Bakit? Hindi ba public CR to? Hindi, bumili ka muna ng tubig. Tapos pakita mo yung resibo dun sa... Tapos, tsaka kapahiramin ng susi. Hindi, libre na. May naglilinis pa doon ng CR. Ayun, palagay ko okay lang yun. Okay lang yun. Para hindi rin natin abusuhin. Ayan. Alas 6:17 na umaga, posibleng pasok na sa 1-year ban rule ang ikalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim ng 1987 Constitution, hindi na maaaring magain ang higit sa isang impeachment case laban sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Ibig sabihin, isa lang na impeachment complaint ang dadaan sa pagsusuri ng komite para sa form and substance. Unang naghain ng impeachment laban sa Pangulo si Attorney Andres de Jesus na sinundan ng Makabayan Black. Plano rin sana maghain ng ikatlong impeachment case ni dating Congressman Mike Defensor laban sa Pangulo, ngunit pinag-iisipan pa nito kung itutuloy ang paghahain. Pareho nang ni-refer sa House Committee on Justice ang unang dalawang inihaing impeachment case at wala pang desisyon kung ano sa mga ito ang uusad. Alas 6:18 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mamudiha, gising na ba kayo? Muling sinalubong ng panibagong oil price hike ang mga motorista na umaabot sa mahigit piso kada litro sa diesel. Sus Mario, pala sunod-sunod na ito. Magkano? 1.40. 1.40 sa diesel, 80 centimos sa kerosene. Sa kerosene at 40 centimos sa gasolina. Pag ganito naman na sasalubong sa iyo, pwede bang wag nang sumasalubong itong mga ganito? Oo nga. No? Di ba? May kapag sasalubungin ka, dapat masaya. good news. Kapag uuwi ka ng bahay tapos darating ka ron, walang ulam. Bad news yun. Bad news yun. Yung iba na pinaghahampasan ng mga kaldero at kaserola sa bahay. Talaga. Gutom na gutom, pagod na pagod, tapos darating sa bahay, ang isasalubong sa walang ulam. Kailangan masaya yung sasalubong. Kailangan masaya ang salubong. Ikatlo na po itong sunod na linggo. Ayan pa, natumaas ang presyo ng gasolina. Ikalima naman sa diesel at ang kerosene ngayong taon. Isinisi ang panibagong oil price hike sa tensyon hinggil sa Greenland at optimism sa demand ng China. Alas 6:19 na ng umaga, susunod! Dito Boy! Dito daw sa mga traffic accident, meron na ring 5-minute response policy. Ayan, na ipatutupad ang MMDA. Ano ba detalye niyan? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:19 ng umaga. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab
Fafcon. ACS. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art. ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita! Sa ating mga kabarangay sa Kupang Antipolo City, nandiyan po ang ating malakas agents. Antipolo kasi sa Muntinlupa meron din Kupang eh. Hindi ba sa Marikina parang meron din? Kupang, meron din Marikina. Ayan, maraming Kupang. Ano kaya yung pinag-ugatan niyang salita na yan? Yung barangay na Kupang. Kupang. Pero ito, sa Antipolo. Sa Antipolo, Kupang Antipolo City. May namimigay po ng pera dyan. Lakasan niyo po yung mga radyo para po kayo ay magkamit ng isang regalo, hindi lang pala isa. Madami palang regalo. Ito pong grupo ni Sherwin Alfaro. At ang ating ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ito na ang ating word of the day, ang ating WOTD ay sink. Sink. Ayan, lababo. Lababo. Yan po ang ibig sabihin na sink. Lababo po, mga kaibigan. Kitchen sink. Kitchen sink. Yan. Pero ito daw pong sink dahil pinag-uusapan, ginagamit tayo sa pagbabalita verb na sink. Sink ay paglubog. Ito yung paglubog no? Paglubog. 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 So, kapag past tense, sank. Sank. Lumubog. Lumubog. Ayan, lumubog. So, lulubog to sink. Ayan. Lulubog. Lumulubog. Sinking. Sinking. Ayan.
Ayan, ito muna, naturuan tuloy kay Kumbachero. So sa Tagalog, ang sink ay lubog. Lubog. Sa Cebuano ay ano to? Nag-agas. Nag-agas. At sa Ilocano ay nagsagop. Nagsagop. Ayan. Alas 6:25, ipatutupad na rin po ng MMDA ang 5-minute response policy sa mga traffic accident sa Metro Manila. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, ang nasabing polisiya na una niyang ipinatupad sa PNP nung siya pa ang hepe nito ay dadalhin niya sa MMDA. Ito'y bahagi ng paghahanap ng paraan para maresolba ang problema sa matinding traffic sa bansa, partikular sa Metro Manila. Sinabi ni Torre na ilulunsad niya ang 5-minute response policy sa mga susunod na araw dahil ngayong linggo ang huling training at dry run. Maganda to kung Kumbachero sa totoo lang kung mahigpit na ipatutupad. Yung nagkasagian lang sa EDSA. Nagtatagal dahil naghihintay kasi ng investigador. Naghihintay na investigador. Kasi para sa claim sa insurance, dapat medyo maluwag na rin ang insurance dapat lalo na kung hindi naman masyadong malalaki ang mga damage, Kumbachero. At meron po tayong mga traffic camera. Baka pwedeng gamitin na lang yun, hindi na yung nag-aaway pa sa gitna ng kalsada basta matik na yun pagka nagkasagian talaga picture lang yung pwesto para makita kung sino medyo may kasalanan, tapos ayos na at saka doon na papatak Kumbachero yung kahalagahan ng meron kang insurance. Sa insurance kasi ngayon ang alam ko Kumbachero inihintay talaga yung report ng investigador. Kaya hindi yung karamihan hindi inaalis kaya sa lugar ng kung saan nagkasagian. Kaya siguro doon papasok na yung pagiging proactive ng ating MMDA na tingnan doon pa lang sa camera na yon, sa picture na yon, at dumating na kagad sila doon at inalis na kagad yung mga sasakyan at itinabi na at doon na lang sila nag-usap sa gilid, ay hindi na po magiging cause ng matinding traffic. Alas 6:28 ang ating oras, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Umakyat na sa 19 ang nasawi sa lumubog na Roro vessel sa Basilan kahapon. Sa pinakahuling report ng Philippine Coast Guard, nasa 4 na po naman ang patuloy na pinaghahanap matapos nga lumubog ang MV Tricia Kirsten 3. Nasa 249 naman ang nakaligtas sa trahedya at marami sa mga ito ay nananatili sa isang halfway house na pagmamayari ng Philippine Ports Authority. Idineklara ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court o ICC na fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y nangangahulugan na maaaring humarap si Duterte sa pre-trial proceedings batay na rin sa medical assessment ng 3 independent medical expert na nagsagawa ng medical examination sa dating Pangulo. Dahil dito itinakda na ng ICC ang pagsisimula ng pagdinig sa kumpirmasyon ng mga kaso sa 23 ng Pebrero at higit 4 na buwan na atrasado sa orihinal na schedule. Mahigit sa 6 na kilo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 41 million pesos ang nakumpiska ng Bureau of Customs sa NAIA Terminal 3 kahapon, ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Alinsunod dito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang border protection at paigtingin ang kampanya laban sa droga. Ayon kay Nepomuceno, isinalang sa inspeksyon ng pasahero kasunod ng tinanggap nilang impormasyon at sinuri ang bagahe nito sa pamamagitan ng X-ray at 100% physical examinations. Nagresulta ito ng pagkakatuklas ng mahigit sa 6,000 gramo ng shabu. Kapag sinabing 6,000 gramo ng shabu, 6 na kilo yun. 6 na kilo. Gumagaling na tayo sa conversion. Sa conversion yan. Ito hong 6,000 gramo ng shabu ay nakatago sa bagahe at may street value na 40.8 million. Ayun. Ayon sa customs, kagad na dinala sa PIDEA ang mga nakumpiskang shabu para sa inquest proceedings. At binigyang din ni Commissioner Nepomuceno kahalagahan ng coordinated border enforcement. At ang tagumpay na ito ay nagpakita ng epektibong intelligence sharing and joint operations.
O dahil ito raw foreign national eh. Foreign national, oo. African national yata. Nung nakaraan naman kumbatsero, Pilipina. OFW na naman ang dumaan dyan sa NAIA. Sobrang masinsin ngayon. Masipag tong bagong hepe, yung executive director ng Customs Anti-Illegal Drugs sa Task Force. Sino ba yan? Ano ba alam Si niya? Attorney Gilbert Ordoña. Attorney Gilbert Ordoña. Abogado pa yan, kaya alam din niya yung mga batas. Kaya nga. Pero doon sa mga kababayan natin, yung mga padala-padala, mag-iingat ho kayo dyan. Dahil baka hindi nga kayo drugs, hindi kayo involved sa drugs, pero may makikisuyo sa inyo. Baka pwedeng pakisabay mo na itong bagahe ko. Halimbawa, kababayan mo, nagkita kayo sa mall, dyan sa Dubai, halimbawa. Kabayan. Taga San Mariano ka ba? Kaklase ka nung ating ko. Ikaw pa, naku pwede ba magkape tayo? Ayan, kape. Gusto ko nga sana papadala ko kay nanay. Kaya lang baka pwede, ikaw ba uuwi? Baka pwedeng pakidala. Ito, babayaran kita. Ito. Hindi, wag na. Ikaw naman, para naman tayo hindi. Kabayan. Ikaw yung nagmagandang loob ka lang. Nako, nung ma-inspeksyon, ayun, dali ka. May droga pala sa loob. Ingat. Nako po. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS.